Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. So, gagawa ulit tayo ng panibagong topic or content sa ating channel para lang updated kayo dun sa ating mga produkto. So, for today, ang topic natin is kadalasan na tanong ng mga kliyente namin kung ano daw ba yung compatible na software or ano yung software na kailangan nila para sa kanilang mga biometrics. So, ngayon, iisa-isayin natin yung klase ng software na meron or available sa ating ngayon at sa produkto ni Sigiteco. So by the way guys, isa po kami sa mga supplier ng brand na Sigiteco. So ito po yung i-discuss natin. Ito po yung produkto na pag-uusapan natin ngayon. So anong software, yung compatibility ng software, at saka yung type ng software na kailangan. So sige. So ito po yung mga biometrics na meron kami ngayon. So, yung pinaka-popular, yung pinaka-mabilis mabili or mabenta namin is itong model na to, si LX16. Or sa ibang mga supplier, ang model na meron sila LX15, LX14. So, almost the same lang naman yung mga functionality nun, yung specification nun. Pinagkaiba lang nila is yung part number or yung model number. Pero sa features, pare-parehas lang sila. By the way, si LX16, meron siyang tinatawag na SSR or yung ibig sabihin self-service report. Ibig sabihin ng self-service report, kapag nag-extract ka ng file or kung gusto mong kunin yung logs ng isang empleyado or ng isang department, makukuha mo na siya na meron na siyang computation. Na-compute niya na yung oras ng pinasok ng isang empleyado, anong oras siya pumasok, anong oras siya nag-out. So, at saka kung ilan yung lates niya. So, itong model na to hindi na kailangan ng software. Hindi na natin kailanganin ng software para makuha yung report na kinukuha dito. So, and this model is para lang po sa mga attendance report. Hindi natin ito magagamit for access control. Kasi dalawa yung klase ng function ng biometrics natin. Pwede siyang pang attendance report and at the same time pwede siyang gamitin access control. So, ito naman, ang model niya is F18. Si F18 naman, ang main function nito is access control. So, magkaiba kasi yung function ng dalawa. Yung biometrics natin, meron tayong biometrics for time attendance only, at saka meron tayong access control. And also, meron din tayong biometrics for pwede siyang time attendance and at the same time, pwede siyang access control. So, ayan. Ngayon, pag-uusapan natin ano bang software yung kailangan para sa mga time attendance na biometrics. So, maraming klase ng biometrics na available sa market ngayon. So, kailangan nyo lang din maintindihan kung yung software na gagamitin is compatible dun sa biometrics na gagamitin ninyo or nabili ninyo. Ang available na software ngayon sa market or sa mga supplier is meron tayong tinatawag na yung pinaka old version natin, yung time attendance 5.0. Dati na pwede mong ma-download yun through internet or through Google, pero ngayon medyo mahirap na siyang hanapin. Yung software po kasi ng time attendance 5.0 is libre yun, walang bayad. So, magkuha mo lang sa internet before, nang free lang siya tapos wala siyang license. So, anytime pwede mo siyang gamitin. Unlike yung mga bagong software ngayon, halos lahat ng software ngayon na available is may bayad na siya or meron siyang license na tinatawag. Merong license na for attendance only, merong license na for access control, and merong license na both. Pwede mo mabili ang access control and at the same time, meron siyang attendance report. So ngayon, isa-isahin natin yung klase ng software na meron tayo. Number 1, yung time attendance 5.0. Libre po, ulitin ko, libre. Pwede nyo siyang magamit. Alam ko lifetime naman yung yung software na to. Pero ang disadvantage nito, wala na siyang support or hindi na siya sinusupport ni Sigiteco. So pag nagkaroon kayo ng problema, nagkaroon ng error yung software ninyo, hindi na liable or wala nang support yung Sigiteco. And sa amin din. So kayo na po yung bahala kung ano yung gagawin niyo dun sa mga error na lalabas. Dahil free lang siya at hindi niyo siya babayaran. So yun yung mga disadvantage. Meron din tayong software na sumunod sa 5.0, yung Sigitimenet 3.0. So Sigitimenet 3.0,
ano din po siya, time attendance software din siya. So kung kayo malilito ha, merong software for time attendance, merong software for access control, and merong software for both, or yung tinatawag natin hybrid na software. Yung 5.0, free, walang bayad. Yung 3.0, or yung ZK Time na 3.0, may bayad po siya. Pero mura lang, or minimal lang yung license niya, yung fee ng license. Kaya lang, ang pinagkaiba lang din nun sa mga latest na software ngayon, yung 3.0 na ZK Time Net, mura siya, pero local software lang siya, or local license lang siya. Ibig sabihin, pwede ka lang mag-extract ng report locally, yung biometrics mo connected sa computer, then pwede mong extract yung report nito, pupunta dun sa computer mo. Meron din naman po tayo yung pangatlo nating software, upgrade version ng ZK Time na 3.0 is yung BioTime 8.0. Yan yung updated ngayon. Although meron before, naglabas si ZK Time ng 7.0 na BioTime, ang problema kasi, international standard siya. So hindi siya dito design para dito sa atin sa market natin sa Philippines. So ang ginawa nila, ang design para dito sa market natin sa Philippines yung BioTime 8.0 natin. So okay, malilito tatlong time attendance yan. Meron tayong time attendance 5.0, yung pinakaduma. Wala nang support, libre, walang bayad. Yung pangalawa, ZK Time Net 3.0, may bayad pero minimal lang, hindi ganun kamahalan. Although meron pa rin siyang limitation, hindi siya pwedeng multi-location, katulad ng tinatawag natin sa CCTV na cloud-based. So ito, local mo lang siya pwedeng i-access or makakuha ng report. Unlike dun sa BioTime 8.0, anytime, anywhere, as long as meron kang internet connection or yung biometrics mo connected sa internet, makapag-gather ka ng report. Kahit nasa Mindanao ka, nasa Cebu ka, or nasa Davao ka, or yung mga branches mo or offices mo nakascattered sa Luzon, Visayas, Mindanao, kahit nandito ka sa Metro Manila, lahat ng report na pwede mong kunin dun sa BioTime 8.0 natin. And at the same time, meron na rin si BioTime na yung katulad na sinasabi ko na hybrid, meron na rin siyang simple access control function. So, ibig sabihin, simple access control function, yung pwede lang mag-open yung pintuan. Kapag ka nag-biometrics ka, mag-open yung pintuan, so mag-close din siya. May limitation nga lang din siya. Hindi lahat ng kakayahan ng access control software, yung separated na access control software, hindi kayang gawin ni BioTime 8.0 na merong access control. So, ayun lang din. By the way, si ZK Time na 3.0 meron din pala siyang access control. Katulad ng sinabi ko, limited function lang. So ngayon, punta tayo dun sa software ni Access Control. Kasi meron ding software si Access Control na ginagamit. Yung isang software na ginagamit niya, which is libre din po ito, walang bayad. Ito may support pa si Sikita ito. Sinusupport pa natin ito from time to time. Dahil yung ibang function nito, medyo hindi pa rin familiar sa ibang mga users. Ang software naman po nito ni Access Control is yung tinatawag naming ZK Access 3.5. ZK Access 3.5 naman po yung software ng access control natin. So libre po ito. Although may registration to ng 1 month, after mo mag-register, may expired yung, meron kasi siyang kasamang report module o yung katulad nito, time attendance module. Pero after 1 month, mawawala yun. So kaya kailangan kung ano yung register mo na email address dun sa ZK Access 3.5, yun pa rin yung gagamitin mo kapag nag-expired yung license. Kasi after na magbibigay siya ng public key or public license. Yung public license mo kapag nakakuha mo na yon using your email address, lifetime na yung license ng ZK Access 3.5. Wala na siyang expiration. So, ayan. Meron ding mga advanced pang software na ginagamit sa ZK Time, pero hindi ko na muna siguro i-discuss sa inyo ngayon kasi napakarami po niyan. Meron silang ZK Bio Access. Tapos meron pa tayong ZK Biosecurity or Biosecurity. So, yun yung software naman na pangkalahatan na. So, pwede mo nang i-access doon or i-connect doon yung time attendance, access control, elevator control, turnstile, parking barrier, guard tour. So, kaya siya tinawag na all-in-one software is because lahat ng klase ng produkto ni ZK Time pwede mo i-connect doon. Next time na natin i-discuss yun. So,
dito muna tayo sa sa dalawang klase ng software. Yung time attendance at saka yung access control. Again, ulitin ko, kung sakali man po nakabili na kayo ng produkto o nakabili na kayo ng biometrics, pwede nyo itanong na lang siguro dun sa supplier ninyo kung ano yung compatible na software na dapat nilang gamitin. Okay, kasi meron ding dalawang klase ng biometrics. So, itong biometrics na to, ito yung mga entry level natin. Ang sensor po kasi na ito yung kulay green. So, yung fingerprint sensor nito, lahat yan, kapag binuksan natin yan, kulay green to, makikita nyo po yung ilaw na ito kulay green. Yung isa naman po nating biometrics, yung advanced biometrics natin, or yung may mga AI, or yung tinatawag namin yung mga Silk ID, ang advanced na biometrics natin. Pinagkaiba niya, yung sensor ng kulay puti. Yung tawag namin doon, Silk ID na yung ginagamit na sensor. Yung Silk ID po kasi, pinagkaiba nila dito sa regular na biometrics or traditional na biometrics na ginagamit natin. Aside sa kulay green at kulay puti, yung sensor niya, kaya niya magbasa ng basa. Ito, yung fingerprint natin, di ba may mga pasmado? Yung basang fingerprint, kaya niyang basahin. Tapos yung pudpud na fingerprint or yung mga rough na fingerprint, hindi niya kayang basahin. Ito, itong mga regular. So yung puting sensor natin, kaya niyang basahin yung mga ganun. Tapos, ang pagbasa niya kasi lie detection na. Yung fingerprint natin or yung vein natin yung binabasa ng sensor. So hindi na katulad nito, parang yung yung surface ng nung fingerprint natin yung babasahin. Kapag kapudpud yan, basahin, mag-error, hindi babasahin yung fingerprint mo. So that's the difference ng dalawa. Then also, yung pinakaiba rin nila, pag nakita mo yung advanced biometrics natin or yung mga latest biometrics natin, yung itsura niya, napaka-elegant ng design. And AI na din siya. So meron siyang artificial intelligence. Ibig sabihin, kaya niya nang basahin yung merong mga facial recognition, na-identify niya na yung mukha ng tao, kung meron din mga temperature measurement, pwedeng hindi ka maka-access kapag mataas yung temperature mo. Sineset naman yun dun sa mismong biometrics. Then yung reading capacity niya masyadong mabilis din. Or mas mabilis kumpara mo dito. Ito kasi normal na ito, 3 to 5 seconds minsan kung basahin yung fingerprint natin. Unlike doon, 0.5 lang. Nababasa niya na yung fingerprint natin. Ang advantage nun, kapag sobrang dami ng employee o kaya sobrang dami ng estudyante na gagamit ng biometrics, mas mabilis ma-read ng biometrics natin at saka hindi malilate yung iba. So, that's the difference. Actually, marami pang pinagkaiba. Sa susunod na video natin, doon ko na lang i-discuss. So, for now, siguro, bigyan ko lang kayo ng idea yung pinagkaiba ng time attendance software at saka access control. So, yun lang siguro. Maraming salamat at kindly subscribe na rin sa channel natin para sa mga future updates ng video natin. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo.